Grabe po talaga ang sipag ng ating president. Ano po? President Ferdinand Marcos Jr. Talagang araw-araw makikita mo siya kung saan nagpupunta. Di ba? Katulad nito, napanood ko. Um, yung, ano ba ito? Sa Kapas Tarlac. Meron siyang pinasinayaan na, manufacturing plant. Yun po ay para sa baterya ng mga e-vehicles. Yan, baterya. And magge-generate siya ng 2,000 jobs. Wow, dami, no? Yan daw po ay yung lithium iron phosphate. Renewable energy. Hindi ko masyado naintindihan yan. Anyway, kita natin na talagang ang gusto ng ating presidente, umunlad yung ating bansa. Kasi, di ba, kakunti nga naman yung manufacturing plants natin, no? Talagang ang kaya kakaunti yung mga job, yung mga tao, yung mga working class nag-abroad, no? Nag-OFWs para lamang magkakumita. At saka, pero niyo yung nahando sa digmaan sa Lebanon, 'di ba? Merong kasalukuyang war doon. Ay mga Pilipino, may mga Pilipino na ayaw talaga umuwi dito. Bakit? Kasi daw mahirap daw ang buhay dito, mahirap trabaho, ganyan. Mas gusto pa nilang pumunta doon sa manatili doon sa kung saan merong digmaan, merong war. Anyway, prerogative naman nila yon. Kung nawa naman, maging ligtas naman sila doon, Mas mahalaga pa rin yung buhay nila. Di ba? Anyway, sila, yung narinig ko si Amir Charfati, kailangan daw lumikas talaga yung mga, itong nakaraang linggo, kailangan lumikas na sila kasi baka mamaya, mapatay sila. Yun. Ngayon po, so yun, yun ang gusto ng Lord, ng ating presidente na talagang yung bansa natin, marami mga pabrika may tayo. Kasi nung araw, marami na tayong pabrika. Nga lang, dahil sa mga komunista, mga strike dito, strike to, naglayasan yung mga natin, yung mga pabrika ng mga multinational, yan, naglayasan sila dahil sa strike, no? Pero ngayon, gusto ng ating presidente talaga imbitahin ulit yung mga investors, yung meron pa siyang binuksan ba to o pinasinayaan, yung Still Asia sa Compostela, Cebu, no? Ito naman nagma-manufacture ng kung nakalimutan ko na, steel. Steel Asia nga kasi nga yung dati meron tayong National Steel Corporation, one of the biggest yun no, na manufacturing ng manufacturer ng steel. At sa atin nag-i-import ang ibang mga bansa, no? Kaya lang dahil nga napabayaan, no, at ibinenta. Alam niyo na, mga sumunod na presidente sa ating former President Ferdinand Marcos, ayun, binenta. Yun yung National Steel, no? Buti ngayon, meron na ulit tayo, no? Kasi napakahalaga nun yung bakal, di ba? Kasi naman sa nag-i-import pa tayo, di tayo at mag-import pa nawa ulit tayo, no? Yun, napakasipag talaga ni President. Di ba sabi ng dating presidente, tamad daw yan. Napakasipag ng president, di ba, no? Kung saan siya pumupunta, nagbibigay ng mga kailangan ng mga magsasaka, ganyan. So, talagang praise the Lord dahil meron tayong president na napakasipag at talaga nasa puso niya yung pag-unlad ng ating bansa. Kaya ito, talagang tinatry niya talaga na ibenta yung Pilipinas, ibenta yung mga yung mga investments, iniimbita yung mga magi-invest dito sa ating bansa. Yan.
para naman ah, maging maunlad yung bansa natin. Kaya lang 'di ba may mga tao talaga na gusto talagang yan siya ibagsak, 'di ba? Pero hindi naman po sila magtatagumpay. Bakit? Kasi yung God yung nag-iingat sa kanya. At siya yung naglagay sa puso ng ating presidente na kinakailangang ang ating bansa ay umunlad, pumayapa. Yan, ganyan. Nakikita naman natin ang resulta ng mga ginagawa niya, di ba? Kanina nga lang, narinig ko pa na talagang ang ating presidente, isinusulong talaga na maging maayos yung ating mga trains, di ba? Yan, siyempre naumpisahan na yun sa mga previous administrations pero talaga itinutuloy niya at gusto niya talaga na mapahaba yung ating mga train lalo na, no? So, yun, meron tayong president na masipag, di ba? Kaya patuloy natin ipanalangin yung president natin, yung kanyang kaligtasan, na kasi, di ba nga, meron nagnanais na siya ay iligpit, ganyan. Yung sinasabi ng Lord dyan no? Tapos ay, meron namang mga nagsasabi, ang dami nilang insulto sa presidente. Pero ang ating presidente, purihin ng Lord. Hindi siya war freak, di ba? Hindi siya war freak na talagang hindi siya di niya pinapansin yung mga nag-uupasala sa kanya. Kasi naman sabi naman ng Lord ay, ang vengeance is mine. Ako na bahala dyan. Sabi niya, do not repay evil for evil, sabi ng Lord. At nakikita ko, gano'n naman ang ginagawa ng ating president. Hindi niya sinasagot yung mga yung mga kung ano-ano mga binibintang, yung mga insulto, hindi niya sinasagot, di po ba? Kaya tuloy, di ba sabi naman kasi sa salita ng Diyos, ang nagpapakababa ay itataas. Yan. Tapos sa halip na siya ay gumanti, o sige, bahala na lang ang Diyos sa kanila. Parang ganun siguro. Dahil nakikita naman natin ang ating presidente nagsisimba. Kaya sabi ng Lord, kailangan samahan niyo sa panalangin yung presidente. Katulad niyan, di ba, talagang nag-i-invite siya ng mga investors. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. No? Kaya yung ating presidente, patuloy na ito panalangin, no? Ingatan at saka patuloy na maka-invite pa ng mga investors, no? Para maging manufacturing company naman tayo. Alam niyo ba, nalungkot nga ako na bumili ko ng hair clip lang yun made in China pa. Wala ba tayo nun? Hindi ba tayo pwedeng gumawa ng hair clip? Oh my gosh. Kaya yan, mga kababayan, kailangan nating patuloy na ipanalangin ng ating presidente at ang ating bansa. Di ba? Yun. So, dahil meron tayong presidenteng nagmamahal sa ating bansa, no? Nagmamahal sa mga Pilipino at nais niya ng ang mga Pilipino ay umunlad. Yan. First and foremost, yung mga magsasaka, yun talaga, tinutulungan niya yun para naman dumami ang natin, ang tawag dito, ang ani ng ating mga magsasaka. Di ba? Yung ginagawa ng ating president. So, praise the Lord po. Patuloy natin ipanalangin yung ating minamahal na President Ferdinand Marcos Jr. So, ito po ang inyong lola, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay saya ng buhay. God bless. Bye-bye.